Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday mga Lodi. Gravities ang ating mga news ngayon. Kamusta na ba ang inyong mga portfolio? Nag-trade ba kayo mga idol? Kamusta balita sa inyong mga hawak na kaperahan mga idol, no? So bago tayo mag-start, alam nyo na, palike muna ng video natin. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update tayo sa news, trending news at sa crypto world natin, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So ito medyo malupit muna yung mga papakinggan natin. Papanoorin natin. Ang unang update ng news natin is manonood muna tayo. Pero ito, hindi ko na ito lalagyan ng sounds kasi sikat yung kanta na nakalagay dito eh. Ito na lang, basahin natin yung caption ni Kira. Chinese people are creating AI-generated videos mocking Americans because of the tariff war, mga idol. So parang yung mga Chinese daw gumawa ng video, no? Binabasag yung mga American people. But puro obese nakalagay dito, no? So, tanggal natin si Sans. Ayan, no? Grabe na. Kumakain, tapos nagkaroon ng hamburger sa juice. So, puro mga chubby to Hindi chubby pala, mga big boys. Oh, Nvidia pa yung ginagawa, So, gumawa yung Chinese ng Chinese na mga ganito na ang tataba ng mga Amerikano na gumagawa sa pabrika. Oh, ayan. Tapos ito malupit to mga Lodi. Kaya lang, ang gumawa naman nito is Japan, no? Gawa nila to para kay Trump, no? This video has going viral on Japanese social media. It is an AI opening for a fake anime called Trump Tariff Man. Ay, grabe, parang superhero si Trump the Tariff Man. Yeah, chung king kung ching churi kiri. Oh, yeah. Oh. Pogi ni dun ni speed nga natin ng konti. Grabe. Oh, ito si Tariff Man. Apat pala yung main character dito, si Trump, si Xi Jinping, si Putin at saka sino ba 'to? Sino ba sa North Korea may si Kim Jong-un. Ayan pala. Nakalimutan ko si Xi Jinping din masasabi ko. Ayan. Anis. Iba-iba yung katawan ni Trump May mataba, may papayat Uy, ang ganda ng background na yun Pang gangster yun Ayan Uy, hindi ka mag-champuan. Ayan America first. Mong gangster si Kim Jong-un no? Ang tali yung mga Power Ranger saan ito sa Demon Slayer parang ganito. Peta dito si Trump. Cool talaga ng mga Japanese, Meron din silang ginawang ganito dati, di ba, kay Duterte, tsaka kay Bato. Nakakatawa dito, mga Lodi. Tignan niyo si Kim Jong-un tuloy, si Xi Jinping, honey. Alam niyo ba kung ba't honey yung nakalagay sa kanya? Panis, ang pogi nito. Si talaga si Putin, hindi mo mababody shame sa mga. Kumbaga sa lahat ng mga presidenteng nakita ko na matagal na, si Putin yung parang pit Parang siya, macho pa rin eto. Bakit honey? Kasi inaasar si Xi Jinping na si Winnie the Pooh, ang mukha nila si Winnie the Pooh. Kaya honey yun sa kanya, mga idol. Panis. Tarif man siguro yun. Toronto man, sabi niya.
Ike, di ba go yun? Go! Kulit eh, no? So, ang daming gumagawa ngayon ng mga ganito, mga idol, no? Parang di mo alam kung nag-aasaran o nagpo-promotan eh. So, ayan. Xi Jinping fires top Chinese general. O, pinagtatanggal na ni Xi Jinping yung mga top Chinese general niya, mga lodi, dahil hindi makasabay sa Web3. Hindi natin alam kung bakit. Pero mabigat yun ha, mga lodi ha. Kasi syempre alam nyo naman sa China, parang ano din dyan eh, patagalan ng ano dyan eh, ng upo sa kumbaga, hindi ka basta matatanggal kahit na ilang dekada ka na dyan, basta malakas ka. Di ba? Pero dahil nga tinanggal niya, di medyo magbabago, baka gusto niyang baguhin yung nakapaligid sa kanya, mga idol, at medyo magkaroon ng mga knowledge pagdating sa mga gantong sitwasyon. Ayan. Ito balupit. Speaking of fired, mga lodi, si Trump, gusto niyang i-fire si Jerome Powell. So, Trump is asking the Supreme Court if he can fire Jerome Powell. Tandaan nyo, private po yung Fed po mga lodi. Hindi po siya Kaya nga nung tatandaan nyo yung tinanong si Jerome Powell, paano kapag pinababa ka ni Trump? Bababa ka ba? 'Di ba sabi niya no. 'Di ba? Kumbaga hindi siya hindi siya sakop, no? ng kapangyarihan ni Trump. Kaya pwede siya magsalita ng you have no power here, no? You have no power here, sabi ni Jerome Powell, mga lodi. Tapos, eto mga lodi, napaka-bullish nito mga lodi. Sabi nga dito ni Jake, bullish on gaming, bullish on Ronin, bullish on Ronin games, bullish on Ronin community. Mga lodi, ang lupit. Available na siya sa Epic Store. Ayan. Balik mo na. Ayan, no? So, ano ba to mga lodi? Isa tong game no na under ng Ronin Network, bagong-bago daw to mga lods, no. Hindi ko pa na anuhin natin yung name mamaya, tingnan natin. Tapusin lang muna natin yung video. So ganito yung video niya, medyo maganda yung graphics niya. Mga lodi, no, lagyan nga natin ng konting sound kasi para siyang dungeon something adventure. Mga lods, papasok ka sa mga dungeon kung gusto mong maging si Jinwoo. Gusto mong maging si Jinwoo, pasukin mo yung mga dungeon. Uy, grabe, boss battle na Wow! Ayan yun mga lodi. Ito yung tinatawag nilang game na... Saan na ba yun? Yun ako to eh. Anong pangalan nito? Shinchu, chiri-chi-chi-chi. Game name yun. Ito yung Realms of Aluria, mga lodi, no? So itong Realms of Aluria, bago to sa under ng Ronin Network. So maganda siya mga idol. The realms are shifting. Realms of Aluria is officially moving to Ronin Network, a powerful step into the next era of Web3 gaming. A world of dungeons, loot, and legacy awaits. No? So, ayun na nga po, mga idol. Medyo maganda to. So, bukas, sa mga susunod, medyo i-explore ko pa tong game na to, mga idol. No? Kapag medyo nagandahan ako dito, nag-enjoy ako, ilalaruin natin, update ko kayo tungkol dito sa Realms. Ano ba yan? Of Aluria, mga lodi, no? Yan, good news yan, mga idol. Ito yung parang mga hero. Puro lalaki, walang babae. Brand new action RPG Realms of Aluria migrates to Ronin Network. Fight, loot, earn. Naku, may earn. Ito yung maganda, may earn. So ano kaya yung earn na pwede nating makuha dito, mga lodi? No, so sa mga gusto
Naunahan na akong itry to. Ayan, punta kayo sa page ng Realms of Aloria. Ano ba to? Check ko nga to. Ito ata yung ano nila, gaming na nila to. Ayun na pala, no? hub.xyz/play. Ano ba to? Pwede ba sa... Siyempre PC to, di ba? Hindi naman to mobile game. So, ito siya, mga idol. Uy, grabe skill na yun. Medyo malupit-lupit yun. Create your own hub. So, ito na nga, mga Lodi, no? Ayan na lang. Punta kayo sa... Kung nakikita nyo ba? Ayan, no? hub.xyz/play_ROWA. O, ayan. Ito mga gustong itry, no? So, ayan, grabe. Grabe, no? Medyo mukhang mabubuhayin tayo sa Ronin Network ngayon, So, hintayin natin yan. I-explore ko yan, mga Lodi. Kakakita ko lang kasi dito sa news na to. So, sabi ko, isasama ko na. Sabi ko, andito naman yung site. O, di pinuntahan natin. So, yan. I-explore natin yan, mga Lods, no? So, eto na po. Iba po. Balik tayo sa Bitcoin news natin. Bitcoin news naman tayo. Institutional investors are dumping BTC at record speed. Bitcoin ETFs alone dumped nearly 150 million worth in the last 24 hours. The Bitcoin bubble is popping. Totoo ba to, mga Lodi, na sa ang Bitcoin ETF medyo puro outflow na daw po ang nangyayari? So ito yung isang follow-up dyan. Bitcoin ETF outflows hit $874 million over the last 7 days. April 3 to April 9, 2025. 300 million plus daily exit. Nako. On April 8 and 9 from funds like IBIT and GBTC. Nako, bakit kaya, mga Lodi? Big outflows from Bitcoin, mga Lods, no? Pero nakita nyo naman, medyo kahit na big outflows, medyo buhay pa rin yung BTC. Ngayon, nasa 81 siya. No? Nasa 81,000 po, no, yung ating BTC ngayon, mga Lodi. Ang babalik pa kaya sa 100? No, ako sa tingin ko, mga Lodi, yung BTC natin papalo pa ng isang angat to. Kahit na humina na yung kanyang Bitcoin dominance, papalo pa to ng isang angat. Siguro makakakuha pa to ng new all-time high niya. And then yun na yung last niya, tas altcoin season na. Ganun yun sa akin, sa tingin ko yun, mga Lodi. Pwedeng ayun lang talaga yung isang up pa, isang pump pa, mga Lods, para mag-out yung iba. 'Di ba? So isang pump, break the all-time high, mga Lodi, and then Bitcoin dominance hihina na, and then papalo na yung mga altcoins. Ganun yung sa tingin ko diyan, mga Lodi, no? Ito naman. Bago lang to, Cointelegraph. New York introduced a new bill to allow the state government to accept cryptocurrencies as a form of payment. So sa New York to, no? Pinasa nila yung bagong bill nila na malupit, na kailangan to accept na yung cryptocurrencies as form of payment. So good na goods yan, mga Lodi. Ito naman. Ito isa to sa mga reason kung bakit ako bumili ng cold wallet at nilagay ko yung aking XRP sa ating cold wallet. Pero G pa rin to, mga Lodi. Tsaka yung BitGet, iba yung BitGet, mga Lods. Goods na goods yan. Sabi kasi dito ni Mac Attack, XRP supply tanks on exchanges. It's a major move incoming. No? So, I told you guys, exchanges are running out. Supply shock incoming. Very important to get your XRP off the exchange. So, marami nagtatanong sa akin dyan, saan ko lalagay? Saan ko ganyan, no? So, sa akin naman, sa tingin ko, safe pa rin naman sa mga crypto exchange, mga Lodi. Parang nagiging OA lang tong mga to, mga Lods, no? Once naman na nabili mo na yon, hindi naman nila pwedeng kunin basta-basta. Not your keys, not your crypto nga, mga idol, no? Pero syempre, kung para sa kasiguraduhan mo, mga idol, hindi dahil sa mauubusan ng XRP. Kumbaga, kung gusto mo talaga maging safe yung iyong asset, mga Lodi, para sa akin, much better kung meron kang cold wallet. Na? So, kasi yung mga hot wallet, okay din naman yun. Tulad ng mga MetaMask, ganyan, di ba? Ronin wallet, okay din yan.
Kaya lang, konti lang kasi dyan eh. Sa MetaMask yan. Kaya lang kasi, yung cold wallet kasi, hindi siya nako-connect sa internet, di ba? So, nakahiwalay siya sa internet. So, kung sakaling magkaroon ng mga hack na malulupit na pang movie, hindi masasama yung asset mo kasi hindi naman siya nakalagay sa, kumbaga nakakonect sa internet. Makukonect lang siya pag kinonect mo siya. Ganun, di ba? So, mas safe na safe siya para sa akin. Yung mga nagsasabi naman, paano kay Jeblo yung, halimbawa yung Trezor mo nabasag, nasagasaan ng truck? Ano nangyari sa yung ano na mangyayari sa yung crypto, no? Basta tandaan mo lang yung seed phrase mo, mga lodi. Yun yung pinaka key. Yung key phrase mo, tandaan mo lang yun. So, kung sakaling masira yung iyong Trezor, bili ka lang ng bagong Trezor, tapos i-open mo siya using your keys, no? Yung una mong keys. Ganun lang yun, mga lods. Hindi mawawala yung asset mo kahit nasira mo yung ano mo, yung hardware mo. Ganun. O, ito. Ito, I find this amusing. Panis na English, no? I find this amusing, mga lodi. Pakinggan natin to si Not Financial Advice Crypto, mga idol. Ang galing nung ginawa niya dito, mga lodi. I say all this to show you something that keeps me up at night. Recall the significance of the golden ratio again, and remember that it equals 1.618. Okay, 1.618. so what day did XRP hit its all-time high? January 6, 2018. So, na-hit ng XRP yung kanyang all-time high January 6, 2018, mga lodi, no? So, yan, basta yan yung number na yan, 1618. Which can be written as 1618. What are the chances that the one day for an entire century that can be written as the golden ratio happens to be the day XRP hit its all-time high? I mean, are you kidding me? But it gets even weirder. What day did XRP debut trading? August 2nd, 2013. And at 0.589 cents, I might add. What's significant about that? Exactly 1,618 days after August 2nd, 2013, the golden ratio amount of days, we have January 6, 2018. Grabe, So no? XRP debuts trading, and then 1618 days later, it hits its all-time high on 1618. Let that sink in. And not only that, but another 1618 days after the all-time high on January 6, 2018, the bottom of the 2021 bull run was reached, June 12, 2022. Just weird, right? By the way, the exact date XRP hits its all-time high varies by a day or so across exchanges. But either way, it's still close enough and very significant, all things considered. Lots more to unpack here, I'm sure. Tapos, mga idol, ito yung malupit. Punta tayo sa ating XRP ngayon. Ayan. Tingnan niyo yung ating itong ano ko. Ang gulo kasi ng guhit ko eh. Pero ito. Sabi. Nagulo, no? Etong guhit na to, mga lodi. Etong kulay puti na yan, no? Tignan niyo yun. Yun, nakatapat to. 1618. Nagbago tuloy. Ayan, no? 1618, mga lodi. Ito yung drop nung April 7. Ayan, no? 1618 din yan, mga lodi. So, hindi naman sakto-sakto, pero tumama siya dun sa 1618, mga idol. Ayan, no? Sa gilid, kaliwa. Kita niyo yan? Grabe, di ba? 1618 din, mga lodi. Ito na ba yung bottom, mga lods? Itong 1618 na to. Kasi kung ito na yung bottom, nako, nasa ilalim niyan yung stop loss ko. Hanggang ngayon, naka-on pa rin yung ating dyan, trade dyan. Hindi ko pinakailaman yan. Sumabay ako sa trade ni Boss Robo, pero sa BTC, no? Ito kasi sa XRP. So, nakasabay ako sa short niya. Ang gulupit, no? Panalo nga ako nun eh. Panalo tayo. Pero itong sa XRP, hindi natin pinakailaman, mga lodi. Paano kung itong 1618 na to, no? Abot na yung aking nito, mga lodi. Ayun na mo champion sa 1618. Oh. Abot na yung aking stop loss niya kasi stop loss ko 1.5 na eh, no? 1.58, 1.59 na. Kung ito na yung bottom, nako, hindi ko na kukunin to. Hindi ko na kukunin yung aking trade dito hanggang lumipad na sa mundo, sa buwan pala, sa moon. Sa moon. Sa Mars. Naku, panalo tayo diyan kung sakali. Pero syempre hindi naman yun sigurado. Hindi naman yun sigurado. Na-amaze lang ako
Kasi 'di ba yung 1618 na yon, tapos grabe, 'di ba? Kung nag-hit pa yung bottom na to, 1618 mga idol Ayan 1618 Saktong-sakto, mga idol. Excited tuloy ako mga lods Ano sa tingin niyo mga lodi? Ito na ba yung bottom? Ang galing di ba? Ang galing ng sinabi doon ni Not Financial Advice 1618 Kasi ito naman, ito good news na good news. Alam nyo, kaya ayokong kunin. Alam nyo, gusto ko na talagang i-out. No, kaya lang kasi nung nakikita ko yung mga news sa XRP, puro good news, no? So, kung maririnig mo tong good news na to nung panahon ng bear market, lumilipad yung mga ganitong coins, mga idol. Pero sabi dito, the parties have filed a joint motion to hold the appeal in abeyance based on the parties' agreement to settle, no? So may settlement na po yung SEC and Ripple. So ano na to mga lodi, sa akin sure na to mga idol, no? The settlement is awaiting commission approval. No brief will be filed on April 16. So ayun na mga lodi. Na goods na to mga idol Kumbaga it's not a matter of when It's not a matter of if, it's a matter of when na lang. At soon na yan, soon. Soon na soon, di ba? So, isipin nyo, once na i-announce na yan ng SEC, sa tingin ko naman magpapump yung XRP at meron tayong trade, no? At nasa ilalim tayo ng 1618. 1618. Nako, na-excite ako dito sa trade ko na to. Na-tsempohan natin to Pero hindi naman sa 1618 yung position natin. Nasa ilalim lang natin yung stop loss, no? Kumbaga, ano na tayo, liquidation natin nasa ilalim nun. Kung ma-liquidate tayo doon, ibig sabihin yung 1618 walang bisa. Walang bisa. 'Di ba? No, ayan. Tapos ito, isa pa to sa yung sa kaso na yan, mga lodi, ang tagal na niyan. Pakinggan nyo na lang tong sinabi dito ni Manong, ni Mr. Lynch, mga idol, no? Pakinggan nyo mabuti, It is also notable that under the Trump administration, the SEC has dropped almost every lawsuit against some of the worst offenders. Diba? Drop almost, ulit niya. Every lawsuit against some of the worst offenders. Notable that under the Trump administration, the SEC has dropped almost every lawsuit against some Diba? Drop every lawsuit, of the no? worst offenders in the crypto industry. This includes crypto. Ayan ibibigay niyo yung mga dinrap na mga lodi, o yung parang dinismiss na. Ito yung sasabihin niya, no? Kung ano yung mga yon. Crypto industry. This includes Crypto.com, Ripple, Kraken, Gemini, Diba? Sinabi niya Crypto.com, Ripple. Includes Crypto.com, Ripple, Kraken, Gemini, Binance, Coinbase, Robinhood, and Uniswap. O diba sinabi niya Ripple, if you only listen in 27 sec clip, it sounds good, no? So ayun na nga yun mga idol No, parang dinrap na, ulitin natin, last na. It is also notable that under the Trump administration, the SEC has dropped almost every lawsuit against some of the worst offenders in the crypto industry. This includes Crypto.com, Ripple, Kraken, Gemini, Binance, Coinbase, Robinhood, and Uniswap. I assume that under the nominated Pati Uniswap, 'di ba? So lahat na na-drop na, sinabi niya na. Pero ang kulang na lang kasi dito mga idol is yung mismong announcement ng SEC, no? Ayun na lang hinihintay diyan mga idol. Tapos na ang laban. 'Di ba? Safe na yung trade natin kung sakali. Alam nyo kapag lang to, siguro kapag umangat yung XRP ng mga 2.4 o 2.3, siguro nasa 200 USDT na yung profit ko. 2.3, 2.3, mga ganun. Kasi nasa $2 tayo ngayon, di ba? 2.3, 2.4, mga ganun na yan, Solve. So, hintayin na lang natin yan. Saan na yung Ito muna pala. Para to sa mga reality check, no? Reality check. Kasi maraming nagsasabi na flip the switch, no? Pag pinlip daw yung switch, lilipad din yung XRP, 'di ba?
So, ito basahin natin, no? Sabi niya dito, flipping the switch is not a real thing. Sabi niya, let's keep it real for a second. This whole idea that Ripple's gonna suddenly flip a switch and XRP moon overnight, that's more community daydream than reality. No? So, hindi yun hindi totoo. Mga ano lang yun, panaginip nyo lang yun. There's no secret lever, no hidden countdown, no Ripple master plan set to launch XRP into another dimension. Sabi niya, wala daw ganun. It started as a hype, got twisted by imagination, and now floats around like gospel. Sabi niya. What is real? Sabi niya, ito yung totoo. No? Dito kayo maniwala. XRP technology. Yan, totoo yan. No? Napakaganda yan. The partnership. Yan, malupit yan mga lodi. Na, yung mga lalo yung mga bangkong malulupit. Di ba? The utility, of course, mga idol. Isa sa mga pinakamalupit. No? What's not? Ano daw yung hindi totoo? A magical overnight event. So, ayun daw yan. Nililinaw niya lang mga idol. No? Believe in the fundamentals. Question the fairy tales. I'm not here to sell dreams. I'm here to tell you the truth. Ayun yung sabi ni All Things XRP. Pero syempre, nag-comment dito si Common Sense Crypto, mga lodi. Isa to sa mga pinapanood natin. Kasi minsan, nababanggit niya yung flip the switch. So parang tinamaan siya. So ngayon nag-comment siya. Anong sabi niya? There's absolutely a flip of the switch. Moment it is not what people think though, sabi niya, no? Hindi mali. Ulitin ko yung basa ko. There absolutely is a flip of the switch moment. Ayun, may moment kasi. Moment. It is not what people think though, sabi niya, no? Hindi katulad nung iniisip ng mga tao yung flip the switch na alam daw ni Common Sense Crypto. It is when the traditional system goes over to digital. This is when the banks will go from the testing phase to the live phase. On the XRP ledger, when this happens, there will be a major spike on the price of the XRP, or this will be when we see the set of price for XRP. Either way, it will be exciting for XRP holders when it happens, no? Etong set, mga lodi, nang naguguluhan pa ako dito, no? Kasi marami nagsasabi na nakaset na daw yung yung price ng XRP, nakaset na yan. May presyo na siya, 'di ba? So ibig sabihin, may mangyayari bang moment na bigla na lang magiging ganun yung presyo ng XRP, tas hindi na siya mababago, no? Para kasi yun yung set nakaset na yun 'di ba? So, pwedeng ganun or pwedeng unti-unting pumunta siya doon sa price na nakaset sa kanya. 'Di ba? Either way, it will be exciting for XRP holders when it happens, no? So, ayun, parehas lang 'yan, mga lodi. Ang pinaka point diyan, tataas, 'di ba? Pero ang tanong, kung sakaling magpaldo ka na diyan, kukunin mo ba lahat ng XRP mo o hindi? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kukunin mo ba siya lahat o magtitira ka sa next bull o sa next bear para, alam mo 'yun, 'di ba? Hindi ka mawalan, 'di ba? Kasi yung set na ganyan, yung set na price, mahirap kapag nakaset na yung price, pwede mo na kunin lahat. Sa akin pwede mo na kunin kapag nakaset na dun kasi kung sakali mag-ipon ka man na mag-ipon ng XRP, kung doon na nakaset, hindi na tataas yung pera mo. 'Di ba? Kasi doon na siya sa price kung saan siya nakaset. So kung sakaling maging ganyan man yung sitwasyon, para sa akin, mas mainam na i-take profit mo na lahat ng XRP mo, 'di ba? Pero kung walang set o yung anytime pwede talagang lumipad siya na unimaginable price, pwede ka mag-ipon ng XRP tapos maghintay long term kasi alam mo na mababago pa yung price niya. Kasi pag nakaset na, hindi na siya pang long term. Nandun na yun, nakaset na Diba? So, ayun lang iniisip ko dito, mga lodi. Tapos, eto, pakinggan natin to. Ito yung isa sa mga reason, sabi nga niya dito, mga idol. This is what I mean when I say retail is being priced out of XRP. The high cost of living is making it impossible for the average investor to hold on to their digital assets. So, pakinggan natin to si
Ayan, no, si Idol. So I got an invoice for the repairs on the BMW today. Should be right here. That's more than double what I was expecting it to be. I don't get my next paycheck till the 15th, so I will have to sell XRP at $1.80 to be able to cover this, which is hurting my soul, man. I should be buying at this price. But that's the hand that you're dealt sometimes, you know, you just gotta deal with it. So, meron siyang darating na bill, no, parang ganun. So, kapag dumating yung bill niya, kailangan niyang ibenta yung XRP niya sa halagang, kunyari, ang halaga ngayon, nasa, ayan, 1.9. O, sabihin natin $2. Ayun yung halaga. No? Ay, mabibenta niya ng $2. So, sabi niya nga, hindi ganun yung gusto niya kasi gusto niya bumili ng bumili. 'Di ba? Kaya lang, nangyayari talaga yon lalo na kapag isa kang investor, 'di ba? Wala ka ng pera. Imbis na nag-iipon ka, nakukuha mo yung binobodega mo para ipambayad sa pang-araw-araw mo, 'di ba? Ganun yun. Kaya nga sabi niya rito, this is what I mean when I say retail is being priced out of XRP. The high cost of living is making it impossible for the average investor to hold on their digital asset kasi mahuhugot at mahuhugot mo siya pag nawalan ka ng pera eh. Di ba? So, ang mangyayari dyan, mga idol, imbis na makaipon ka, yung iniipon mo, nakukuha mo rin, hindi ka nakapag-ipon. Kaya nga sabi niya, it's hurting my soul. Sabi niya gano'n eh, no? I should buy ngayon eh, sabi niya gano'n eh. Should be right what I was expecting it to be. I don't get my next paycheck till the 15th, so I will have to sell XRP at $1.80 to be able to cover this, which is hurting my soul, man. I should be buying at this price. Oh, I should be buying at this price. Sabi niya gano'n, mga idol, no. So, kaya nga ito yung mas ang importante diyan eh. Kung ano lang yung kaya mong ibodega, mga lodi, ibodega mo lang 'yon. What you can afford to lose lang. Tama yung ganung kasabihan eh, 'di ba? Kasi kung pipilitin mo na todo lahat ng pera mo doon, pag nangailangan ka, ganun din, kukunin mo din. Eh, napaka-volatile ng crypto. Paano kung nabili mo siya ng $2? Kumbaga, pinilit mong bumili ng $2. Tapos nangailangan ka, huhugutin mo, pagtingin mo yung XRP nasa 1.8 lang, di talo ka pa. Kumbaga, talo pa yung yung binudega mo. Mga idol, 'di ba? So, kaya nga importante rin talaga na every bottom o every kulay red ang market, doon ka bumibili. No, mas malaki yung chance na kung huhugutin mo man yung asset mo, hindi siya doon sa kulay pula. Kasi sa kulay pula ka bumili, 'di ba? Mas malaki yung chance na mahugot mo siya ng kulay green kung sakali man na gusto mong humugot. 'Di ba? Ganun. Ganun yung sa akin dito, mga idol, no? So, ayun yung news natin ngayon, mga idol, at alam nyo, gusto kong magbasa ng comment nyo, kaya lang talaga medyo busy-busyhan tayo ngayon, mga idol eh. Nahahapon na nga yung ating update eh, dahil sa sobrang busy natin, no? Bukas, sa bagay, bukas Sabado, so makakabawi ako sa inyo bukas, mga idol, no? So kayo, kung sa tingin nyo, mga idol, no, anong gagawin nyo sa mga ganitong sitwasyon na meron kayong binidega tas bigla kayong nangailangan, di ba? Ganun lang yun. Kaya nga ako, yung sa asset natin, ito, kung sakaling ako, mangailangan ako ngayon, kukunin ko itong trade ko. O hindi siguro kasi may nakakalito. Parang ayoko nga kunin to kasi baka mukhang lilipad na eh. Di ba? Ang babawasan ko ngayon dyan, yung XRP na, alam niyo yung pinanalo natin na XRP na trade kay Boss Robo, inanala lang natin yun eh. Binili ko lang XRP eh. Ay, asa na ba? Earn tuloy. Ano yan? Asa na yung natin? Spot na yan. Binili ko ng XRP, kaya yung, di ba 500 lang yung XRP ko? O ngayon, 572 na. Tapos nagtira pa ako dito ng 900. Pang ano ko to eh, panglagay. Panglagay ko dito. Pang follow up ko kung sakaling didikit na siya. So, pang ano yan, pang support. Mga lods, no? Pero, yung panalo ko kay Boss Robo sa trade niya na nakasabay ako, 72 XRP yung nabili ko. O, ayan, labas pa to. Ayan, ito. Siguro, unti lang yan eh. O, ayan, no? So, puro XRP hawak ko ngayon, mga lodi. Iniisip ko, kasi, yung parang biglang tumaas yung pangarap ko eh. Nung nakaraan, pangarap ko lang, pag nag 70 to, sabi ko, pag nag 70,
bibili ako ng 3 coins na tig 20, no? Tig 20k, tas yung 10 i-out ko na on Jollibee, no? Kaya lang ngayon 75 na, hindi ko pa rin binabago. Hindi ko pa rin hinuhugot, mga idol. So, bahala na si Batman dyan, mga Lodi, no? Try ko na lang ulit mag-trade, no? Kasi Boss Robo, minsan lang hindi tuloy yung makasabay everyday. Everyday na nag-trade si Boss Robo, eh. So, ayan, ha? Bukas, kita-kits ulit tayo, mag-update tayo, mga idol, no? Ayun, buti nakapag-update ako ngayon. Kala ko hindi ako makakapag-update, eh. So, bukas na lang, mga Lodi, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating video. Sa mga wala pang crypto exchange, mga Lodi, andyan yung link natin ng BitGet, ha, no? Register lang kayo dyan pa kung gusto nyo makasabay. So, kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up? Subscribe to my channel and subscribe to Papa. Bye.